Naungkat kahapon sa pagdinig ng Senado ang pagtanggap ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na abot sa 30 bilyong pisong pondo mula sa DAP. Pero depensa ng BSP ang laking tulong sa ekonomiya ng ibinigay na pondo na nakapagpatatag pa nga sa lagay ng piso kontra dolyar. Nakatutok si Cara David. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Halos 30 bilyong piso ang kanilang nakuha. Bagay na kinwestiyon ng ilang mambabatas at ilang grupo. Paano daw ba ito nakatulong kay Juan de la Cruz? Sa aming panayam, ipinaliwanag ng BSP na ang 30 billion pesos ay pinampuno sa kakulangan sa kapital ng bangko. Isa kasi sa responsibilidad ng BSP ang pagpapanatiling matatag ang piso. At para magawa ito, nakasaad sa batas na dapat laging may 50 billion pesos na kapital ang BSP. Noon pa daw ito dapat napunuan. Pero simula 1993, wala ni isa sa mga nagdaang administrasyon ang naglaan ng kapital. Ayon sa BSP, malaking tulong sa kanila ang 30 billion pesos na nakuha mula sa DAP. Dahil dito, tumaas ang credit rating ng Pilipinas at nagkaroon ng kumpiyansa sa bansa ang foreign investors. It is one of the wisest investments of government. It's long-term and it makes the basis for sustained economic growth more solid. Tumatag din daw ang piso laban sa dolyar. Malaking tulong raw ito sa export sector, BPOs at mga OFW. Nakontrol rin daw ang pagtaas ng presyo ng bilihin pati na interest rates. Kaya mas madali na raw ngayong mangutang at magnegosyo. Kapag ang presyo ng bilihin ay matatag at hindi umaakyat, ang unang-unang sektor ng lipunan na nakikinabang pag ang presyo ng bilihin at serbisyo ay hindi umaakyat, yung mahihirap. Pero ayon sa Ibon Foundation, maaaring ang tumaas ang credit rating ng Pilipinas dahil sa DAP. Pero hindi naman raw nito nasugpo ang kahirapan. Malaking bahagi ng DAPA hindi na kinabang ang mamayang Pilipino kasi hindi siya dumaan sa proseso. Kung dinaanan sa proseso yan, baka may dagdag na trabaho na likha, baka may dagdag na kita na ibigay para sa bilyong-milyong Pilipino. Dapat daw inilagay na lang ang pondo sa mga proyektong direktang makakatulong sa mahihirap. Kung gusto ng gobyerno na pag-gastosan ng 30 billion pesos yung financial system natin na may kagyat na ginhawa, dapat din diretsyon yan dun sa, in the shortest way possible, dun sa mga mag-asaka na makikinabang para doon. Binigyan ka ng 2 million. O sige, magnegosyo ka. Mataas ang interest rate. Mataas ang presyo ng bilihin. Ang foreign exchange sa 40 ngayon, kinabukasan 50, the other day 32, 33. Would you want to do business in that kind of a situation? Cara David, Nakatutok, 24 Oras.